Sino ba talaga ang dapat na pambansang bayani ng Pilipinas? Si Jose Rizal ba ang manunulat na gumising sa isip ng bayan? O si Andres Bonifacio ang mandirigmang nagpasimula ng revolusyon? Hanggang ngayon, ito ang isa sa pinakamainit na kontrobersya sa kasaysayan ng Pilipinas. Magsimula tayo kay Jose Rizal. Si Rizal ay isang ilustrado, isang doktor, manunulat at intelektual sa pamamagitan ng kanyang mga nobela na Limit ang Ere at El Filibusterismo. Inilantad niya ang kalupitan ng kolonyal na pamahalaang Espanyol. Hindi siya humawak ng armas, pero ang kanyang panulat ang naging mitya ng revolusyon. Para sa marami, si Rizal ang simbolo ng katalinuhan, mapayapang pagbabago at pagmamahal sa bayan. Ngunit may tanong na hindi nawawala: kung ayaw niya ng armadong revolusyon, dapat ba siyang magiging pambansang bayani? Ngayon, lumipat naman tayo kay Andres Bonifacio. Si Bonifacio ay isang karaniwang mamamayan, walang formal na edukasyon, walang titulo, pero may tapang na kayang hamunin ang isang imperyo. Siya ang nagtatag ng katipunan at siya ang unang nagsabi, kalayaan ay ipaglalaban, hindi hihingin. Habang si Rizal ay gumising sa isipan ng bayan, si Bonifacio ang gumising sa kanilang mga kamay at paa para lumaban. Para sa ilan, malinaw ang sagot: kung walang Bonifacio, walang revolusyon. Pero bakit si Rizal ang kinilalang pambansang bayani? May nagsasabi na pinaboran si Rizal ng mga Amerikano dahil mas ligtas siyang simbolo, isang bayani ng panulat, hindi ng baril. Samantalang si Bonifacio ay isang radikal na revolusyonaryo na maaaring mag-udyok ng patuloy na pag-aalsa. Kaya ang tanong, bayani ba ang pinili ng bayan o bayani na pinili ng mananakop? Ngunit dito nagiging mas malalim ang usapan. Hindi ba pwedeng pareho silang bayani? Hindi ba pwedeng ang isa ay gumising sa isip at ang isa ay gumising sa lakas ng loob? Si Rizal ang nagsindi ng apoy, si Bonifacio ang nagpalaki ng apoy, at ang apoy na iyon ang naging kalayaan ng Pilipinas. Marahil, ang mas tamang tanong ay hindi kung sino ang mas karapat-dapat, kundi paano natin pinararangalan ng kanilang mga ipinaglaban. Dahil lang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi kwento ng iisang bayani. Ito ay kwento ng maraming anyo ng kabayanihan. Kung ikaw ang tatanungin, Rizal o Bonifacio, sino ang dapat na pambansang bayani? Komenta ang iyong sagot at mag-subscribe para sa mas marami pang kontrobersya at kwento sa kasaysayan ng ang Pilipinas.